What's up? This is MC. Sa videong to, ang pag-aaralan natin ay kung paano man checkmate gamit ang queen at bishop. Ito ay third episode ng series na How to Checkmate. Sa unang episode, pinag-aralan natin kung paano man checkmate gamit ang queen at rook. Sa second episode naman, gamit ang dalawang rooks. Madali lang man checkmate kung meron tayong queen. Kaya madali lang rin man checkmate gamit ang queen at bishop. Ano yung mga dapat nating tandaan kung gusto nating ma-checkmate ang ating kalaban sa mabilis, simple at epektibong paraan? Binanggit ko na rin to sa naunang dalawang episodes. Una, iwasan natin mag-deliver ng check na hindi naman nakakatulong. Ikalawa, kailangan natin mag-decide kung saang gilid ng board natin gusto matihin yung king ng kalaban. Usually, kung saan na siya pinakamalapit, doon na pinaka-effective at pinakamabilis ma-checkmate. At ikatlo, kailangan natin gumawa ng mga moves kung saan malilimitahan natin siya hanggang mapunta na siya sa gilid ng board kung saan natin siya mamatihin. Sa ating unang example, ang ating queen ay nasa D1, ang king ay nasa E1, at ang bishop ay nasa F1. Ang king naman ng kalaban ay nasa E8. Again, pinakauna, pigilan natin ang ating mga sarili mag-deliver ng mga check na hindi nakakatulong, katulad ng bishop B5, queen E2, and queen E4. Oo, makaka-deliver tayo ng check pero useless naman. Kailangan kasi natin makasave ng time and move. So ano ba ang mas tamang gawin? Ang dapat natin ginagawa ay nagde-decide na kung saang gilid ng board natin siya gusto matihin. At dahil nga nasa 8th rank na siya, doon na rin natin siya matihin. So dapat pinipigilan natin siya magpunta sa 7th rank. Kung yung queen natin ay makakapunta sa 7th rank at hindi niya ito makakapture, yun na yung pinakamagandang move na pwede natin gawin. Kaya lang ang pwede lang puntahan ng queen natin sa 7th rank ay ang D7. At pwede itong capturein ng black king. So syempre wag natin gagawin yon. Kung hindi tayo pwede agad sa D7 ay magpunta tayo sa square na malapit sa D7, which is D6. So queen D6 yung best move sa posisyon na to. So pinipigilan natin siya magpunta sa D file at sa 6th rank. At additionally ay may nakokontrol din tayo diagonally. So lumiit talaga ng gusto yung mundong ginagalawan ng black king. Sa ngayon isa lang yung legal move niya, king F7. At ano na ang dapat nating gawin? Yung ituturo kong pattern, hindi ko siya napanood sa kahit anong video or nabasa sa kahit anong libro. Hindi ko rin sinasabi na ako yung naka-invento nito at ito yung pinaka-effective talaga. Pero para sa akin, para sa mga beginners, ito yung pinaka-effective. Kung yung king ng kalaban ay gusto nating matihin sa 8th rank, dapat yung bishop natin ay mailagay natin sa 6th rank. Kailangan merong isang file na pagitan. Likewise, kung nag-decide tayo na matihin siya sa H file, dapat yung bishop natin ay mailagay natin sa F file. Kailangan merong isang file na pagitan. Pero hindi lang basta-basta sa F file or sa 6th rank. Kailangan sa tapat ng king o malapit sa tapat ng king. So dahil nga gusto natin siya matihin sa H file, at yung king ng kalaban ay nasa king side, dapat yung bishop natin ay ilagay natin either sa G6 or sa E6. At dahil yung queen natin ay kinokontrol na rin naman yung E6, ay mas maganda na ilagay na lang natin yung bishop natin sa G6. At para mangyari yon, kailangan ilagay muna natin ito sa D3. Sa ngayon ay meron siyang tatlong options. Pwedeng king E8, pwedeng king G8, pwede rin king G7. So kung siya ay magki-king E8, yan ay early disaster dahil sa bishop G6. So ito ay medyo mas advanced na checkmate pattern at pag-aaralan natin to sa separate na video. Pero kung yan ay mangyari sa laban nyo, maganda na rin na ma-recognize nyo. So hindi magandang magpunta siya sa E8. Let's say nagpunta naman siya sa G8. Kung yung king ng kalaban ay magpupunta na voluntarily sa gilid ng board, pinapadali niya lang yung trabaho natin. Kung nagpunta na siya sa 8th rank, pigilan na natin siyang makapunta sa 7th rank. So pwedeng ilagay natin yung queen natin sa E7 para bawal na siya sa 7th rank at bawal na rin siya sa F8. So isa na lang yung legal move niya, king H8. Lagi rin kayo mag-iingat sa mga stalemates. At kung mapapansin nyo sa posisyon na to, nagko-coordinate yung queen natin at yung bishop natin. Pareho silang nakatingin sa H7 square. At kung ilalagay natin yung queen natin doon, nagdi-deliver tayo ng check at defended ng bishop yung queen, yan ay checkmate na. Dahil hindi naman yan mahaharangan at wala namang mapupuntahan yung king na safe na square. So yan ay checkmate na. So hindi rin maganda na magpunta agad siya voluntarily sa G8. Kaya ang pinaka-challenging na pwede niyang gawin ay king G7. Kapag ganyan, lalo lang nating paliitin yung mundo niya at ang isa sa mga pwede nating gawin ay queen E6. So bawal na siya sa E file at bawal na siya sa 6th rank. And again, may nakokontrol din tayo diagonally. So onting-onti na lang talaga yung mga pwede niyang puntahan. Sa ngayon ay meron dalawang pwedeng puntahan yung king. Pwede sa F8, pwede rin sa H8. Kung sa H8 siya magpupunta, mas madadalian lang tayo kasi mas gilid yon. Kung gusto niya tayong i-challenge, dapat magpunta siya sa F8. At again, nasa 8th rank na siya ngayon.
So dapat lang nating ilagay yung ating queen sa 7th rank kung saan hindi niya ito pwedeng capturein. At yun ay yung D7 square. Bawal na siya sa 7th rank at bawal din siya sa E8. So mapipilitan siyang magpunta sa G8. At pwede na nating ilagay ang ating bishop sa G6. Magkatapatan na sila ng king. At sa ganitong posisyon, kung turn na ng black para mag-move, yan ay mate in 1 na. Kung magpupunta siya sa F8, we have Queen F7, defended yan ng bishop, so yan ay checkmate na. Kung magpupunta naman siya sa H8, we have Queen H7, defended din ng bishop, checkmate din. At yan yung dahilan kung bakit may isang file or rank sa pagitan ng bishop at ng king. Dahil doon pupunta yung queen natin para mag-deliver ng checkmate. Next natin na example. Halos katulad ng example kanina. Ang pinagkaiba lang, yung king na nasa E8 ay nilagay natin sa E5. Nakagitna na ngayon, so mas challenging to ng slight. Again, pigilan natin mag-deliver ng mga check na hindi naman makakatulong. So ngayon mag-decide tayo kung saang gilid natin siya mamatihin. Kanina minati natin siya sa 8th rank, ngayon naman ay matihin natin siya sa H file. Tulad ng binanggit ko kanina, dito ay maraming tamang solution. So I think yung mga moves tulad ng Queen D3, Queen D7, Queen A4, Queen G4, Queen F3 at iba pa ay maaaring tama rin naman ang mga solutions. Pero yung ituturo ko sa videong to ay Bishop C4. Bakit? Dahil sa tingin ko, yung queen sa D1 ay ginagawa naman ng kanyang trabaho at active naman, compared sa bishop na hindi naman active sa F1 at active sa C4. Dito ay marami pa ring options ang black. Pero sa tingin ko, ang pinaka-challenging ay kung mag-i-stay siya sa gitna. Let's say siya ay nag-king E4. Sa moment na to, sa tingin ko, ang dapat naman nating i-improve ay ang ating queen. So pinipigilan naman na natin siya na magpunta sa D file. Pero maganda kung mapipigilan din natin siya magpunta sa 3rd rank. Kaya naman ang pwede natin gawin ay Queen D3. Hindi niya yan pwedeng capturein dahil defended yan ng ating bishop. So kailangan niyang lumipat. At again, pipilitin niya na magstay sa gitna. Let's say King E5. So dito ay pwede pa rin nating i-improve ang ating queen. Pwede natin itong ilagay sa gitna sa D5, kung saan mas marami itong nakokontrol na squares. At mas malilimitahan natin yung black king. Ngayon ay meron siyang dalawang option. Pwede siya mag-king F6 or king F4. Kung siya ay mag-king F4, lalo lang siyang lumalapit sa king natin. So mas madadalian tayong matihin siya. Kaya kung gusto niya tayo ma-challenge ay ilalagay niya ang kanyang king sa F6. At uulitin lang natin yung pattern natin. Pwede ulit nating i-improve ang ating queen papunta naman sa E6. Kung saan defended pa rin ito ng bishop, nagde-deliver tayo ng check at pinipigilan na natin siya magpunta sa E file. Ngayon ay meron ulit siyang dalawang options. Ilagay yung king sa G7 o kaya sa G5. Kung sa G5 siya pupunta ay lumalapit lang siya sa king natin. So lalo lang mapapabilis ang kanyang buhay. So kung gusto niya tayong i-challenge, dapat magpunta siya sa G7. And again, uulitin lang natin yung pattern, Queen F7. Again, defended pa rin siya ng bishop at bawal na magpunta yung black king sa F file. So dalawang file na lang yung pwede siya, G file and H file. At ngayon, dalawa lang yung options na meron siya, King H8 or King H6. Kung magpupunta siya sa H8, nagvo-volunteer lang siya sa maagang checkmate, Queen G8. Defended pa rin niya ng bishop at wala siyang pang-capture, pangharang at walang mapupuntahan yung king na safe na square. So checkmate yan. So hindi tayo matcha-challenge dyan. Kaya ang dapat niyang gawin ay King H6. Again, nagpunta ulit siya sa gilid ng board kung saan natin siya gusto matihin. So dapat ikat na natin yung king na makapunta pa sa G file. Kaya ang dapat natin gawin ay Queen G8 pa din. Kinokontrol yung buong G file at bawal na siyang magpunta dyan. Bawal din siya magpunta sa H7 kasi kontrolado rin yun ng queen natin. So wala siyang choice, kailangan niya magpunta sa H5. Ngayon ay i-execute na natin yung ating additional na plano. Kung gusto natin siya matiin sa H file, dapat yung bishop natin ay nasa F file. Saan kaya natin magandang ilagay? Saan kaya natin magandang ilagay ang ating bishop? I think pinakamagandang ilagay ito sa F5. So ilagay muna natin ang ating bishop sa E6. Ngayon ang black ay meron dalawang options, King H4, King H6. Kapag siya ay nag-King H4, yan ay instant checkmate dahil meron tayong Queen G4, defended ng bishop yung queen. So that's a checkmate. So hindi pinaka-challenging yung King H4, dapat King H6. So dito wala pa namang instant mate pero hindi na rin tatagal to. At pwede na nating ilagay yung ating bishop sa F5, which is yung pinaplano natin kanina pa. Dito isa lang option niya, bawal naman siya maging H7. So King H5 lang talaga. At ito ay sobrang katulad na nung example natin kanina. So we just play Queen G6, delivering a check, forcing our enemy king to go to H4. Kung saan mamamati natin ito with Queen G4. Almost exact position sa pinakita nating last variation. So checkmate na rin yan. At yan ang technique kung paano nyo mamamate ang king ng kalaban gamit ang queen at bishop.
So meron tayong mga variations na hindi natin na-cover, pero I think yung mga kinover nating variation ay yan na yung mga pinaka-challenging para sa white. So kung gusto nyong explore yung ibang variation, I feel free to do it on your own time. So again, ano yung mga dapat tandaan? Huwag magbibigay ng check na hindi naman nakakat. Mag-decide kung saan gilid dadalhin yung king para ma-checkmate, iwasan yung mga stalemate positions, at gumawa ng mga moves kung saan yung king ng kalaban ay mapipilitang magpunta sa gilid kung saan natin siya mamatihin. Hopefully ay marami kayong natutunan. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.